Diyan siya nagpakamatay eh. Ginilit niya ang sarili niyang leg. Laro tayo, Lolo! Habol mo ako! Sinusumpa ko ang bahay na ito! Sinusumpa ko kayong lahat! Mayaman na karpintero. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Maraming pamilya ang may masalimuot na mga relasyon at mga hindi pagkakaintindihan. Kung minsan, umaabot pa sa susunod na henerasyon ang resulta ng mga hidwaan. Sa kaso ng ating letter sender, isang hindi inaasahang pamana ang umabot sa kanya. Dear Sir Jupiter, tawagin mo na lang akong David. Sa ngayon ay 62 years old na ako. Ang ikikwento ko ay naganap noong 22 years old pa lang ako. Lumaki ako sa hirap kasama ni tatay na isang construction worker. Dadalawa lang kami sa buhay dahil namatay si nanay sa panganganak noong 7 taong gulang pa lang ako. Kasama niyang namatay ang sanggol kong kapatid. Nakatira kami ni tatay sa lugar ng mga squatter sa Tondo. Magmula noong mga 12 anyos ako, isinasama na ako ni tatay sa kanyang trabaho kapag wala akong pasok sa eskwela. Pagka-graduate ko ng high school, sumama na ako kay tatay sa pagtatrabaho sa construction. Ganoon kahirap ang buhay naming mag-ama nang biglang may kumatok sa bahay namin. Tao po? Ano po yun? Magandang umaga po. Kayo po ba si Edgar? Ako nga. Ano po sadya nyo? Ako si Attorney Rolando Paras. Ikinalulungkot ko hong ibalita sa inyo na namatay na si Miss Leia Garcia, ang kaisa-isang kapatid ng asawa ninyong si Vanessa Garcia. Namatay siya sa Amerika noong 1 buwan. Pwede ko ba kayong makausap tungkol dito? Tuloy ho kayo. Ito ang anak namin ni Vanessa, si David. Magandang umaga ho. Noon lang may pumasok sa barong-barong namin na ganoong klaseng tao, Sir Jupiter. Yung hindi taga-squatter na tulad namin. Bigla akong nahiya sa bahay namin sa sikip nito. Sa mga dingding na tagpi-tagping tabas ng napulot na yero at kahoy. Sa sahig na nanlilimahid na linoleum. Sa kawalan ng gamit. Dadalawang lumang silyang plastik ang meron kami. Kaya nang paupuin ni tatay ang bisita at naupo rin siya, ay nanatili akong nakatayo.
Mawalang galang na ho. Pero meron ho ba kayong marriage certificate at death certificate ni Ma'am Vanessa? At may birth certificate ba si David? Sa huwes lang kami ikinasal pero meron kami lahat ng yan. Pakikuha mo nga, David. Opo. Kinabahan na ako, Sir Jupiter, nang marinig ko kung ano ang tawag ni Attorney Paras kay nanay. Kukonti lang ang mga alaala ko kay nanay. Pero wala akong maalala na tumawag sa kanya ng Ma'am Vanessa nung nabubuhay pa siya at kahit noong wala na siya. Parang biglang may pumasok sa buhay namin ni tatay na kakaiba kaysa sa aming mundo. Ito, attorney. Salamat. Sapat na prueba na ho ang mga ito, Sir Edgar. Nagulat kami ni tatay, Sir Jupiter. Wala pang tumawag sa kanya ng Sir kahit kailan. Edgar na lang ho, attorney. Nasiwa ko. Sige ho, Mang Edgar na lang. Ang ipinarito ko po ay dahil nasa huling testamento ni Ma'am Leia na ipahanap ang kapatid niyang si Ma'am Vanessa at ang pamilya nito. Sa inyo po ipinamana ang bahay at lupa ng pamilya sa Bulacan at 100,000 pesos na cash sa bangko. Pamana? House and lot at 100,000 piso? Alam ko, nakakagulat na yun lang. Lang? Taong 1984 yun, Sir Jupiter. Napakalaking halaga na noon ng 100,000 pesos, lalo na sa tulad namin ni tatay. Nakakalula at may bahay at lupa pa raw. Ayon pa sa attorney ay napakaliit na lang daw na pera yun kumpara sa dating yaman ng pamilya ni nanay. Pero naubos daw halos lahat ng kayamanan nila dahil sa pagpapagamot ng nanay ko sa Amerika na si Lola Vera mula nang mabiyuda ito. Kalaunan na stroke naman daw ang kapatid ni nanay na si Leia, kaya ito namatay. Kung libre ho kayong dalawa bukas, sasamahan ko na kayo sa bangko para mailipat na natin sa bangko ninyo yung pera. Wala kaming paglalagyang bangko. Hindi kami nagbabangko. Wala naman kasi kaming ibabangko. Meron na ngayon, kaya magbubukas tayo ng bank account para sa inyo. Lalakarin namin kaagad ang paglipat ng titulo sa pangalan ninyo. Salamat po. Ito na nga pala yung susi sa bahay sa Bulacan. At ito yung address. Matapos asikasuhin ni Attorney Paras ang lahat ng legal na dokumento, ay pinuntahan namin ang bahay na kinalakhan ni nanay sa Bulacan. Hindi lang po ito basta bahay, tay. Ang laki ng mansyon, tsaka ng lupa. Isang bloke yata ang laki nitong bakuran eh. Lumang-luma na ang bahay, Sir Jupiter, dahil 1940 pa iyon ipinatayo at 44 years na yun
noong 1984. Isa pa 16 na taon nang walang nakatira doon. Ano man ang kulay ng dating pintura sa labas ng mansyon ay natakpan na ng lumot sa tagal ng panahon. May barandilya sa labas ng mga bintana, pero kinakalawang na ang mga iyon. May mga halamang baging na nakakapit sa labas ng mansyon hanggang sa mga barandilya. Mukhang haunted house, Tay. Natatakot ka yata eh. Di isoli na natin. Natatakot? Ako pa? Hindi, no? Ang ganda naman ng hardin. Ang daming halaman at bulaklak. Inaalagaan siguro yan ang binabayaran ni na attorney para maglinis itong bahay. Pinalitan na raw ni na attorney ang mga lock ng bahay, kaya mula ngayon, wala nang makakapasok kundi tayo. Tayo na maglilinis at magmiminti na ng bahay. Ipinakabit na rin daw nila uli ang kuryente at tubig. Napapaligiran ng naggagandahang mga namumulaklak na tanim ang mansyon, Sir Jupiter. At sa gilid nito ay may isang napakalaking puno na may kataming mga dama de noche. Kung ganito kayaman sila, Tay, paano na-inlove sa isang construction worker si nanay? Ang tindi nyo, Tay, ah. Mababa talaga ang loob ni Nessie. Isa pa, sa UP siya nag-aaral noon. At may mga matalik siyang kaibigan na scholar. Mga mahirap ding tulad natin. Paano nga po pala kayo nagkakilala? May itinatayo kaming building sa loob ng campus at madalas siyang dumadaan sa kalye ng site. Una ko palang siyang nakita, nagandahan na ako. Minsan, iniligtas ko siya nang makita kong nakatayo lang siya sa gitna ng daan. Pinapaligiran at tinatahulan ng mga aso. Maginoon tatay ko. Parang bida sa pelikula. Pero batang isip pa ako noon kahit 23 na. Kasi kung nasa tamang katinuan ako, hindi ko dapat pinayagan na magkagusto siya sa akin at inilayo sa maginhawa niyang buhay. Di wala ako ngayon kung di kayo nagkatuluyan. Alam ko, mahal na mahal kayo ni nanay. Mataas at malapad ang pinto ng mansyon, Sir Jupiter, at may disenyong nakaukit sa kahoy. Pero nangingitim na ito sa kalumaan. Parang pinto to ng simbahan, ah. Ang bigat nitong pinto. Ang kapal ng kahoy. Materialis Fuentes. Lalo kaming namangha sa loob ng bahay, Sir Jupiter. May 2 malalaking chandelier sa kisame, isa sa may salas at isa sa may komedor, na parang yung sa mga 5-star hotel. Yun nga lang, nanlilimahid ang mga chandelier sa dumi na mukhang hindi na yata isinama sa paglilinis ng bahay. Naglalakihan ang mga muebles na halos lahat ay may inukit ding mga disenyo. Pero tulad ng pinto, nangingitim na rin ang mga ito sa kalumaan. Walang makapal na alikabok sa sahig at mga muebles at walang mga agiw. Pero nanikit na ang alikabok sa mga dingding na simento. Kung dati ay puti o krema ang kulay ng mga dingding, nung dumating kami ay parang may mga hugis na kulay abo na nakaguhit sa mga iyon. At sa isang dingding sa salas
may napakalaking painting ng mag-asawang mga nasa edad 40 siguro. Yan ang Lolo Nilo at Lola Vera mo. Mukha nga silang strikto. Di man lang umingiti. Yung tipo ng painting, Sir Jupiter, ay yung kahit saan ka magpunta, ay parang nakasunod sa iyo ang tingin. At parang pakiramdam ko ang mga mata nilang dalawa ay nanghuhusga at nagbabanta. Hindi ka ba natakot na humarap sa kanila, Tay? Nakita ko lang sila sa litrato na itinago ng nanay mo. Hindi na pumayag ang nanay mo na makaharap ko sila kahit sinabi kong handa ko siyang ipaglaban. Bakit? Sigurado siyang sasaktan ako o baka patayin pa ng ama niya. Kaya tumira kami sa Bicol ng 2 taon kung saan ka ipinanganak bago tayo lumipat sa Tondo. Ang gusto kasi ng magulang niya, kapantay nila ng estado sa buhay ang mapangasawa nilang magkapatid. Hindi kayo pinahanap ni na lolo at lola? Pinahanap ng may malaking pabuya. Nasa mga dyaryo ang litrato niya bilang nawawalang anak nila. Pero pinaputol ni Vanessa ng maikling-maikli ang mahaba niyang buhok at nagsalamin siya ng walang grado para hindi siya madaling makilala. Medyo tumaba na din ang nanay mo pagkapanganak sa'yo. Kaya iba na ang figura at hugis ng mukha niya. Ngayon, nakikita mo na kung gaano kalaki ang isinakripisyo ng nanay mo para sa atin. Ganun niya tayo kamahal, Tay. Naglakad pa kami papasok hanggang sa tapat ng hapagkainan. May isa pang painting ng 2 dalaga na may mahabang buhok. Ayon kay tatay, si nanay yun at ang nakababata niyang kapatid na si Leia. Ininspeksyon namin ang kabuuan ng mansyon, Sir Jupiter. Napakalaki ng kusina, pero mukhang sira na ang gas range at malaking refrigerator na naroon. Bitak-bitak na ang tiles sa kusina at sa mga banyo. May 2 kwarto sa ground floor na may mga double deck na higaan. Duda namin ni tatay ay kwarto yun ng mga katulong. May para sa mga babae at may para naman sa mga lalaki. Marami ng basag na salamin sa mga bintana sa buong bahay. Pakurba ang hagdan mula sa salas paakyat sa pangalawang palapag. Yari rin sa inukit na kahoy ang mga barandilya nito. Matibay itong hagdan, pero mukhang lumuwag na ang mga sugpungan. Anim ang kwarto sa pangalawang palapag na may kanya-kanyang banyo. Yari rin sa inukit na kahoy ang malalapad na kama at mga muebles sa mga kwarto. Pero may mga bahagi ng mga kisame na nakalaylay na. May mga tulo na yata mula sa bubong kapag umuulan kaya nagkaganyan ng kisame. Tingnan mo, may mapa ng pagkabasa ng tubig. Pati itong kahoy ng sahig, nababad sa tubig. Tay, anong gagawin natin dito? Parang nakakaasiwa namang tumira sa ganitong bahay. Alam mo bang napanaginipan ko ang nanay mo bago pa dumating si attorney? Sinabi niya sa panaginip ko na may kailangan akong ayusin sa bahay nila. Ito yata ang ibig sabihin nun, anak. Baka gusto ni nanay na kahit papano merong maiwan para sa atin.
Ibenta natin ang bahay kapag naayos na para may pondo ka sa magiging pamilya mo at sa kahit na anong gusto mong itayo na mapagkakakitaan. Sige po. Tara, baba na tayo. Nasa kalagitnaan na kami ng pagbaba ng matarik na hagdan nang biglang malaglag si tatay. Tay, ingat. Mabuti nakakapit kayo agad. Aray, ang puwet ko. Tinulak mo ba ako? Aba, malayo ako sa inyo, tay, no? Parang may tumulak sa akin eh. Tay, hindi niyo ako matatakot sa ganyan. Alam ko na, tay. Habang wala pa yung buyer, pwede natin tong parentahan sa shooting ng mga pelikulang horror. Bagay na bagay. Magpaalam ka muna sa lolo't lola mo. Ayan. Oh, sama ng tingin sa'yo. Umuwi kami sa aming barong-barong sa Tondo, Sir Jupiter, na buo na ang planong ibenta ang mansyon. At pagbalik namin sa malaking bahay sa Bulacan, ay bitbit na namin ang kakaunti naming gamit, pati lutuan. Mas pinili namin ni tatay na gamiting tulugan yung isa sa mga silid sa ground floor na may mga double bed, Sir Jupiter. Nakakaasiwa kasing matulog sa mga naglalakihang kwarto sa itaas ng bahay. Nilagay namin yung kalan na nakakabit sa maliit na gasol sa kusina. Mabuti na lang at may talipapa na maaaring lakarin mula sa mansyon na binilhan namin ng iluluto. Dito mo muna ilagay sa pasilyo ang mga materyales na binili natin sa hardware. Opo. Bukas na tayo magsimulang mag-ayos sa labas. Malapit ng dumilim. Papalitan ko ang mga bumbilya ng kwarto dito sa ibaba. Ako na po sa banyo. Pagkatapos namin kumain ay natulog na kami agad. Pero bandang 3:00 ng madaling araw nang maalimpungatan ako dahil sa isang kalabit. Tay, kinalabit niyo po ba ako? Natanawan kong bukas ang pinto ng silid namin at napansing nagpapatay-sindi ang ilaw sa banyo malapit sa kusina. Nagtaka ako dahil pinalitan ko naman ang bumbilya kanina. Bumangon ako para umihi at kinuha na rin ang ekstrang bumbilya para palitan ulit ang ilaw. Habang pinapalitan ko ang bumbilya ay nakarinig ako ng mga yabag sa sahig. Kinilabutan ako at agad na bumalik sa kwarto kung saan kami natutulog ni tatay nang bigla akong makaamoy ng pagkabango-bangong halimuyag ng bulaklak na nagmumula sa garden. Binuksan ko ang bintana at nakita ko ang isang lalaki na nakaputi. Siguro nasa 30 years old ang edad. Matanda lang sa akin ng kaunti. Nagwawalis ito ng mga natuyong dahon sa ilalim ng puno na katabi ng Dama de Noche. Brad, trespassing ka. Tay, may nakapasok na tao sa hardin. Agad akong lumabas para paalisin siya. Makapal ang hamog ng gabing yun. Pagkarating ko sa malaking puno ay nakita ko siyang naglalakad paliko sa dulo ng mansyon.
Sinundan ko siya pero bigla na lang itong naglaho sa makapal na hamog. Kinaumagahan, nagkakape kami ni tatay sa labas ng mansyon bago simulan ng trabaho. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Baka naman caretaker yun ng bahay na may sariling susi. Walang makakapasok na magnanakaw dito dahil naglock na tayo. May narinig akong tumatakbo, tay, na parang yapak ng bata. Malamang mga daga yun. Sa laki nitong bahay at matagal nang walang nakatira. Malamang maraming daga dito. Aalis yung mga yan kapag nakapaglinis na tayo ng mas maayos. Kailan kaya natin matatapos ayusin tong mansyon? Mamaya pupunta ako sa palengke. Tatawagan ko si paring Andoy para tumulong sa atin. Buong araw kaming naglinis ni tatay ng mansyon. Inayos namin ang mga marurupok at mga butas sa kisame. Nang dumating ang kumpare ni tatay na si Andoy, binakbak at pinalitan niya ang mga tiles sa kusina. Pagod na pagod kami ni tatay kaya pagkatapos kumain ay agad kaming natulog. Pagdating ng gabi nagsimula na naman akong makaranas ng kababalaghan. Nanaginip ako ng lapida na walang pangalan. Biglang nagdilim at nakita ko ang lolo Nilo ko na nasa paanan ng kutsun ko. Katulad nito ang suot na nasa painting niya sa sala. May dalang malaking pala at bigla na lamang niyang hinukay ang sahig na naging lupa. Tinabunan niya ako ng lupa. Nililibing ako ni Lolo Nilo habang tumatawa na parang baliw. Nagising na lang ako bigla sa mga kalabit. Gising! Habol mo ako! Hingal na hingal ako pagdilat ko, Sir Jupiter. Dinampot ko ang lalagyan ng tubig na nasa tabi ng higaan ko nang marinig kong nagbubukas sara ang cabinet sa kusina. Bumangon ako at dahan-dahang naglakad para sumilip. Binuksan ko ang ilaw pero nakapagtatakang hindi ito sumindi. Sinong nandyan? Kami na ang bagong may-ari nitong bahay. Napakadilim pagdating ko sa kusina at biglang nagpatay-sindi ang ilaw ng banyo na bukas ang pinto. Kaya nagulat ako sa nakita ko. May isang babaeng nakaitim na bestida ang umiiyak habang binubuksan ang mga drawers sa kusina. Para itong may hinahanap. Lumingon ito sa akin bago pumunta sa hagdan at umakyat sa itaas. Dali-dali akong bumalik kay tatay. Tay, may babaeng umakyat sa taas. Naririnig niyo ba yun? Ha? Ayun tayo, may babaeng nakapasok. Naghahalugog sa mga aparador sa itaas. Bakit ngayon pa? Katagal nang nakatiwangwang tong bahay. Maingat kaming umakyat sa second floor, Sir Jupiter. May dala kaming tig-isang martilyo. Sabay naming dinaluhong ang silid kung saan namin narinig ang ingay ng mga nagbubukas sara na drawer at aparador.
pero wala kaming inabutang tao doon. Walang tao? Asan yun? Nalimpungatan ako sa iyo eh. Baka nananaginip ka lang at napaniwala mo ako. Tara sa baba. O ayan. Imposibleng may nakalabas-pasok. Nailakuli ang mga pinto. Ginising mo pa ako. Matulog na uli tayo. Maraming gagawin bukas. Habang naglalakad, pabalik sa tinutulugan namin, Sir Jupiter, may nakita ako mula sa sulok ng aking mga mata. Anino yun na hugis lalaki. Naglalakad patawid ng salas kasing katawan ng mga nasa painting ni Lolo. May parang malamig na hangin na lumukob sa aking katawan at nanindig ang aking balahibo. Nagkatitigan kami ni Tatay. Napansin mo rin ba yon, Tay? Ha? Hindi. Wala yun. Huwag mo pansinin. Alam kong ayaw lang ni Tatay na takutin ako, pero ng mga sumunod na gabi, Sir Jupiter, naulit yung mga nakita at narinig ko. Pero hindi ko na sinabi kay Tatay. Hanggang sa dumating ang isang hapon, hindi ko na kinaya ang kababalaghan na nasa loob ng bahay. 6:00 na ng gabi at kaalis lang ni Tatay papunta sa palengke para bumili ng lutong ulam para sa hapunan namin. Naiwan akong mag-isa sa bahay at nagwawalis-walis sa sala. Tay? Narinig kong may dumaan sa likuran ko papuntang hagdan. Sumilip ako mula sa sala at nakita ang figura ng maliit na batang nakaupo sa pinakatuktok ng hagdan. Nakakatakot ang itsura niyang butas ang mukha. Lalo akong nanghilakbot nang gumapang ito pababa, papunta sa akin. Agad akong napatakbo papuntang silid na tinutulugan namin ni Tatay at isinara ang pinto. Sandali akong nakiramdam. Maya-maya ay nakarinig ako ng iyak ng babae. Nasaan na ang anak ko? Nakita mo ba ang locket niya? Mula sa bintana ay lumusot ako at sumabit papunta sa bubungan. Hindi ko alam paano ko nagawa yun, pero doon ko naisipang mag-abang kay Tatay sa sobrang takot ko. Maya-maya may kadiliman na noon nang mamataan ko uli yung lalaki. Hindi na ako bumaba. Tinawag ko siya mula sa bubong. Tiningala niya ako mula sa lilim ng malaking puno sa gilid ng bahay. Brad, ako si David. Kami na ng tatay ko nakatira dito. Ikaw ba yung binayaran ni Atty. Paras para mag-asikaso nitong bahay? Anong pangalan mo? Tony.
Ako ang hardinero dito. Hanggang kailan ka babayad, Tony? Kasi pwede nang kami ni tatay ang magdilig eh. Alam mo na, nagtitipid. Hindi nyo na ako kailangan bayaran. Alaga ako talaga itong mga halaman dito. Pakiusap kung pwede lang. Gusto ko lang silang patuloy na alagaan. Ganun ba? Walang problema. Maraming salamat ha. Ilang sandali pa, nakita kong humawak siya sa lieg at pagkatapos ay bumagsak sa lupa nang nakatihaya. Kitang-kita ko, Sir Jupiter, na pulang-pula ang harap ng kanyang t-shirt na puti na parang binuhusan ng dugo. Agad akong bumaba mula sa bubungan, pero wala na si Tony. Iniikot ko ang malaking puno pero wala akong nakitang Tony. Lumabas ako ng gate at nakasalubong si tatay. Tay, si Tony! Yung caretaker! Ha? Bumagsak si Tony, tay! Duguan! Asan? Hindi ko alam eh. Biglang nawala pagbaba ko mula sa bubungan. Baka nagawa pa niyan lumabas. May tricycle. Kuya! Kuya, may nakita ka bang lalaki na palabas dito o palayo mula dito sa bahay? Wala naman. Bakit? Yung hardinero kasi dito na si Tony. Nakita kong bumagsak at parang duguan. Pero nung pinuntahan namin ni tatay, hindi na namin inabutan. Hardinero? Tony? Oo, medyo matanda sa akin pero mas bata sa inyo. Matangkad ba siya na payat? Maitim at kulot ang buhok? Ayun nga, siya nga. Kilala nyo ba? Nakita nyo po ba? Ah, yung Tony na kilala ko na gano'n ang deskripsyon at dating hardinero dyan. Matagal nang namatay. Mga 20 taon na. Baka ibang Tony yun eh. Sabi ninyo, duguan? Baka pinagpapakitaan kayo ni Tony. Diyan siya nagpakamatay eh. Sa ilalim ng punong nasa gilid ng bahay. Ginilit niya ang sarili niyang leeg. Kinilabutan ako, Sir Jupiter. Wala akong binanggit sa kanya na sa ilalim ng puno ko nakita si Tony. At naaalala kong humawak nga siya sa lieg bago ko siya nakitang tumumba. At yung dugo sa t-shirt niya ay nagmula nga sa lieg pababa. Ako si Myong. Yung asawa ko si Mayet. Dating katulong dyan. At yung nanay niya, yung dating mayordoma. Diyan ba kayo nakatira ngayon? Oo, kami ng tatay ko. Nanay ko si Vanessa Garcia. Si Miss Vanessa? Kasama niyo siya? Matagal nang namayapa ang misis ko. Ganun ba? Pero kung gusto niyo, isasama ko kayo sa amin para makausap ninyo si Mayet. Alam niyan lahat ng mga naganap sa bahay na yan magmula nung hindi na umuwi si Miss Vanessa. Kinatatakutan ng bahay na yan dito eh. Marami talaga nagmumulto dyan. Sumama nga kami ni tatay kay Mang Myong, Sir Jupiter, at nakilala namin si Aling Mayet. Pinapasok niya kami sa bahay nila at sa maliit na kusina, nag-usap. Nako, David. Kamukha mo si Miss Vanessa. Kaedad ko siya at ang bait-bait niya sa amin noon. Mabait silang magkapatid kaya mahal sila ng lahat ng mga nagtatrabaho sa kanila. Mayordoma doon sa mansyon ng nanay kong si Dolores. 15 anyos pa lang ako, naging katulong na ako doon sa malaking bahay ng pamilyang Garcia.
Ayon kay Mayet, 18 anyos raw siya nang makipagtanan ang nanay ko kay tatay. Kaya naging mahigpit ang amo niyang mag-asawa sa bunsong anak na si Leia. Ang gaganda ng mga halaman, Tony. Ang galing mong mag-alaga. Salamat, Miss Leia. Leia na lang ang itawag mo sa akin kapag tayong dalawa lang dito sa hardin. Nakukulili na ako sa miss eh. Leia, pumasok ka ng bahay. Tony, bumalik ka na sa trabaho mo. Opo, Don Nilo. Ano po yun, Papa? Hindi ba't sinabihan ka na namin ng mama mo na huwag ka nang lumapit kay Tony? Wala akong ibang makausap dito sa bahay, Papa. Lahat busy. Ba't kasi ayaw nyo kung pagtrabahuhin pa sa labas? Sayang naman po kung hindi ko magamit ang pinag-aralan ko kung dito lang ako sa bahay. Magagamit mo yung pinag-aralan mo kapag ikinasal ka na kay Bobby. Hindi ba, sinabi ko na sa'yo na malapit nang umuwi si Bobby mula sa studies niya sa States. Matutulungan mo siya sa pagmamanage ng lupain natin. Ayokong magpakasal sa Bobby na yan, Pa. Eh sinong gusto mo? Yung hampas lupang si Tony na 10 taon nang itinanda sa'yo? Hindi ba't anak lang din naman kayo ng kusinera ni na Mama noon? Bastos kang bata ka. Halika dito! Bitiwan niyo po ako, Pa! Dito ka sa kwarto mo. Hindi ka lalabas ng kwarto mo hanggat wala pa si Bobby. Ayon kay Aling Mayet, Sir Jupiter, noon daw ay bawal lumabas ng bahay si Leia. Pero dahil napapalapit na si Leia sa hardinero nilang si Tony, kinulong siya ng mga magulang niya sa loob ng silid niya na parang ibon sa hawla. Hinati rin siya ng pagkain sa kwarto at nakakalabas lang daw kapag maliligo. Lagi daw itong malungkot na nakadungaw sa bintana sa silid niya sa 2nd palapag. Leia, anak. Dala ko ng pananghalian mo. Wala po akong gana, Ma. Ikaw naman kasi, Leia. Ang tigas ng ulo mo. Sumasagot ka pa sa papa mo. Halika, may ibibigay ako sa'yo. Kinuha ni Lola Vera ang isang gintong kwintas na locket sa bulsa nito at isinuot sa lieg ni Leia habang nakaharap sila sa salamin. Binili ko sa Maynila. Ang ganda bagay sa'yo. Alam mo, anak, ayaw ka lang naming matulad sa ate mo na napaliwara ang buhay. Kailangan ka naming protektahan ng papa mo. Tingnan mo itong locket. Nanditong larawan namin ng papa mo. Ikaw at ang ate mo. Nasasakal ako dito sa bahay, Ma. Pero isang gabi, nagligpit daw ng mga naiwang sinampay si Mayet at nakita ang amo niyang si Leia na tumatakas sa bintana para katagpuin si Tony. Si Tony sa ilalim ng puno. Ilang gabi niya na itong namataan kasama si Tony na nagpupunta sa kubo na nakahiwalay sa bahay. Nagsumbong itong Mayet sa nanay niyang si Dolores na mayordoma ng bahay. Pero huli na ang lahat.
Aling Dolores, tulungan niyo kami! Si Leia! Oh, bakit? Anong nangyari? Miss Leia! Kanina ko pa hinahanap ng mama mo bago sila umalis. Nandito ka lang pala sa ilalim ng punong ito. Ang sakit! Biglang umihilap daw yung tiyan niya eh. May lumalabas! Ano yun? Patingin? Ay, Diyos ko! Nanganak si Miss Leia sa ilalim ng puno nang hindi nga raw niya alam na buntis siya. Pwede ba yun? Hindi ba lumaki yung tiyan niya? Hindi gaano. Pero tabain kasi talaga si Miss Leia eh. Tsaka maluwag yung mga damit niya kaya hindi namin napansin. Ang sabi niya kay Inay Dolores, hindi raw kasi regular ang regla niya kaya hindi naman niya pinapansin pag pumapalya. At saka may mga buwan naman daw na niregla siya pero halos patak-patak lang. Baby? May anak tayo. Huh? Ay, Diyos ko po! Bakit ganyan ang itsura ng bata? Papatayin ka ni Papa, Tony. Kailangang lumayo tayong tatlo bago sila bumalik. Itinakas raw ni Tia Leia at Tony ang kanilang anak, Sir Jupiter. Pero kakaiba raw ang pinsan ko. Ayon kay Aling Mayet. Napakaliit nung bata, parang bagong panganak na kuting at may bingot sa labi. May hati ang labi hanggang ilong. Ipinahanap ni na Lolo si Tia Leia pero hindi nila matagpuan hanggang sa isang araw paglipas ng 4 na taon. Nagmamadyong si Lola Vera kasama ng dalawa niyang amiga nang biglang dumating sina Leia at Tony. Karga ang batang si Tonton. Mama! Leia! Ay! Si Leia! Nako, bakit ganyan ang itsura mo, Iha? Kawawa ka naman. Mama! Patawarin niyo po kami. Kinukumbulsyon ng anak namin. Kailangan siyang ipadoktor. Tulungan niyo po kami, Mama. Parang awa niyo na. Patawarin niyo po kami. May apo na pala kayo, Vera? Ba't ganyan ang itsura ng bata? Ay, kawawa naman ang bata. Bingot at unano yata. Dahil sa kahiyaan sa mga amiga ni Lola, napilitan daw sina Lolo at Lola na tanggapin sa mansyon sina Tia Leia. Ipinagamot nila si Tonton at doon tumira. Kahit 4 na taon na si Tonton, mukha lang siyang 2 taong gulang at napakapayat pa. Halos putot balat. Kamukha sana siya ni Tony pero hindi makita ng lubos yung pagkapogi dahil nga sa bingot. Sa kabila ng lahat ng yun, maliksi. Tsaka masayahing bata si Tonton, laging tumatawa. At ang likot, takbo lang takbo. Isang gabi, pababa na ako sa maid's quarter nang maulinigan ko ang mag-asawa na nag-uusap sa kanilang silid na bahagyang nakabukas ang pinto.
Sa tuwing nakikita ko yung bata, kinikilabutan ako. Mukhang tiyanak. Suot niya pa yung kwintas na lakit na binigay ko kay Leia. Ano pang pwede nating gawin para mapaalis yung mag-ama at maiwan sa atin si Leia? Kasalanan mo ito eh. Kung ako ang nasunod, hindi ko pinapasok dito yung si Tony at yung anak niya. Anong magagawa ko? Nandito yung mga amiga ko at nakita na nila pati yung bata. Lalo tayong pupulaan kung ipinagtabuyan ko sila. Utusan mo nga na utusan yung si Tony na magbiyahe para hindi ko laging nakikita ang pagmumukha dito. Mabawasan man lang ang pagkairita ko. Kinabukasan ay inutusan nga nila si Tony na magpunta sa Maynila. Agad namang sumunod si Tony para makuha ang loob ng dalawang matanda. Nang hapong yun ay mahimbing na nagsisiesta si Don Nilo nang biglang may kumalabit sa kanya. Ha? Lolo Aboy! Demonyo kang unano ka! Natutulog ako! Laro tayo, Lolo! Habol mo ako! Yun ang kinagagalit ni Sir Nilo. Mahilig mga labit si Tonton at pagkatapos tatakbo pa Leo na parang nagpapahabol. Ganon daw kasi sila maglaro ni Tony kaya ginagawa niya rin sa lolo niya. Hanggang isang hapon, nasa itaas ng hagdan si Don Nilo at akmang bababa nang biglang... Lolo, habol mo ako! Huwag mo akong kalabitin! Pangit! Bingot! Unano! Anak ng hampas lupa! Halika dito! Aray! Basag daw ang maliit na bungo ni Tonton at labas ang utak. Nakita raw ni Aling Dolores ang lahat, Sir Jupiter. Patay na raw ang bata ng dinulugan ni na Aling Dolores at iba pang mga kasambahay. Naghisterya daw si Tia Leia at hinimatay. Nagpanik naman sina Lolo at Lola. Inutusan daw ni Lolo ang kanilang pinagkakatiwalaang driver at bodyguard. Nailibing si Tonton sa bakuran, sa ilalim ng punong nasa gilid ng bahay. Nakalibing dun yung bata? Bakit dun? Ayaw nilang may makaalam na namatay yung bata. Natakot siguro si Sir Nilo na makulong. Anong ginawa ni Tony? Wala si Tony. Nautusan sa Maynila. Nung nalaman ni Miss Leia na wala na ang bangkay ng anak niya, lalong naghisterya. Dalhin niyo ako sa anak ko! Anak ko! Anak ko! Tonton! Nananahimik na siya, Leia. Yung lakit! Asan yung lakit? Asan yung lakit? Yan na lang ang maiiwan sa akin na alala ng anak ko.
Tony! Tony, ang anak natin! Pauwiin niyo si Tony! Pauwiin niyo si Tony! Hindi! Wala na si Tony, iniwan ka na niya. Aalis na tayo. Pupunta na tayo sa Amerika para matigil na yung kahibangan mo. Huwag kang malikot. Dok, sige na. Turukan mo na siya ng pampakalma. Sinusumpa ko ang bahay na ito! Sinusumpa ko kayong lahat! Isang doktor ang binayaran nila para huminahon si Ma'am Lea. At nang araw din na yon, lumipad sila ni Ma'am Vera papuntang Amerika. Pero pagbalik ni Tony galing Maynila, nakita na aming lahat na nasa ilalim siya ng puno. Nakaluhod, umiiyak, galit na galit at may hawak na kutsilyo. Sinaksak niya raw ito sa lupa at sumigaw. Donilo! Lumabas ka! Anong ginawa niyo sa mag-ina ko? Wala na si Veronica. Patay na din ang anak mo kaya lumayas ka dito sa pamamahay ko. Parang galit din daw ang kalangitan nang biglang kumidlat at bumuhos ang malakas na ulan. Tumayo si Tony at sinugod si Don Nilo. Agad niyang sinakal sa leeg ang matanda at natumba sila sa lupa habang nakatitig ang mga nagliliyab na mata niyang galit sa mga mata ni Don Nilo. Ang leg ko! Bitawan mo! Bago pa mamatay si Don Nilo ay bumalik si Tony sa tabi ng puno kung saan inilibing si Tonton. Dahan-dahan itong humarap kay Don Nilo. Napaluhod sa putikan at kinuha ang nakabaong kutsilyo sa lupa at ginilitan ang sariling leeg. Ayon kay Aling Mayet, ipinalibing din ni Sir Nilo si Tony sa ilalim ng punong yun dahil wala namang kamag-anak si Tony sa lugar. At para maitago na rin ang baho na ginawa niya. Sinabihan daw ni Don Nilo sila Mayet at iba pang kasambahay na kapag may nagtanong, sabihin nila na umalis ito at hindi na nagpakita uli. Pero hindi rin ginaya ng konsensya ni Sir Nilo ang lahat. 2 araw makaraang pagkamatay si Tony, inatake sa puso si Don Nilo at namatay. Siguro naman hindi siya nakalibing sa bakuran. Umuwi si Ma'am Vera at pinalibing siya sa musoleo nila sa sementeryo ng bayan. Ipinabenta din ni Ma'am sa mga abogado ang mga lupain nila, liban sa mansyon. Lahat kami na nagsilbi doon ng panahong yon, binigyan ng pera para siguro manahimik. Parang hindi ka panipaniwala. Wala na dito yung bodyguard ni Sir Nilo at yung iba ko pang mga kasama, pero kung huhukayin niyo yung ibaba ng puno, mapapatunayan ninyo ang katotohanan. Bumalik kami sa mansyon para maghukay, Sir Jupiter. Laking gulat namin pagbungad namin sa gate. Wala na yung harding puno ng halaman at bulaklak, Sir Jupiter. Tigang na lupa ang nakapaligid sa mansyon. Ang tanging nasa gilid ng mansyon ay yung mataas at mayabong na puno. Nagkatinginan na lang kami ni Tatay. Hindi namin maisatinig ang kababalaghang sabay naming nasaksihan.
At nang maghukay kami, Sir Jupiter, nakita namin ang dalawang kalansay na ang isa ay sa bata. Naroon din ang hinahanap ni Tia Leia na locket. Tay, nagsasabi ng totoo si Aling Mayet. Tignan niyo tong locket. Kupas na ang kulay at burado na ang mukha sa larawan sa locket. Kinilabutan kami ni tatay nang biglang umihip ang napakalamig na hangin. May nakita kami na hindi gaanong malinaw sa kabila ng hukay. Si Tia Leia at si Tony. Karga si Tonton. Ni hindi kami nakaimik o nakagalaw, Sir Jupiter, hanggang sa parang tinangay na lang ng hangin ang kanilang mga hugis. Nagkatinginan na lang uli kami ni tatay. Salamat. Salamat. Pakiwari namin ni tatay, Sir Jupiter, na matagal na silang naghahanapan at doon lang nakita-kita ang kanilang mga kaluluwa. Parang naging susi ang locket para sabay-sabay tumawid ang kanilang mga kaluluwa sa langit. Nasabi ko kay tatay, hindi kaya yun ang ibig sabihin ni nanay na dapat naming ayusin sa mansyon? Hindi lang ang mismong bahay, kundi ang pagre-resolba sa naganap sa pamilya ni Tia Leia. Nang araw ding yun ay inireport namin sa barangay ang mga kalansay, Sir Jupiter, at hiningian nila kami at si Aling Mayet ng mga salaysay. Makaraang masunod ang mga legal na requirement ay pinayagan kaming ipalibing sa sementeryo ng bayan ang mga labi ni na Tonton na Tio Tony. Alam ko na ngayon na tiyuhin ko siya. Pareho namin silang pinabasbasan sa pari bago ilibing. Ipinalibing namin kasama ang mga buto ni Tonton at ang locket. Noong mga gabi pagkatapos namin mahukay ang mga kalansay ay hindi ko na naramdaman ang mga kalabit o narinig ang mga tumatakbong yapak ng bata, Sir Jupiter. Wala rin yung pagbubukas-sara ng mga aparador at drawer sa mga silid sa itaas ng bahay. Ang tingin namin ni tatay, multo ni Tia Leia, yung nagbubukas ng mga drawer at aparador. Hinahanap yung locket. Multo ni Tonton yung batang tumatakbo at tumatawa sa loob ng bahay. At yung multo naman ni Tio Tony, patuloy na inaalagaan yung multo ng hardin kung saan nakalibing siya at ang anak niya. Nang nabunyag ang katotohanan at nailagay ang mag-ama sa maayos na libingan, namayapa na ang kanilang mga kaluluwa. Ilang araw pa ang lumipas ay naayos na namin ang buong bahay. Agad kaming nagbalot at umalis. Sa huling tingin ko sa mansyon bago kami tuluyang umalis, Sir Jupiter, nakita ko uli yung anino ni Lolo mula sa isang bintana sa pangalawang palapag. Yung bintanang kaharap ng malaking puno. Tay, si Lolo. Ipagdasal na lang natin siya, anak. Natanggapin siya sa langit sa lahat ng kasalanang nagawa niya.
Naibenta namin yung mansyon, Sir Jupiter, at naging maalwan ang buhay namin ni tatay. Binalatuhan pa namin ang mga kapatid niya. Nakapag-asawa ako at nagkaanak ng 3 na pawang nakapagtapos ng kolehiyo at nagkaroon din ng mga maayos na buhay. May mga apo na kami ngayon. Kasama namin sa bahay si tatay na 85 years old na pero malakas pa rin. Malaki ang pasasalamat ko kay Tia Leia na naalala kaming ipahanap sa kanyang huling testamento. Sana kahit paano ay nasuklian namin yung aming ginawa. Anak, alam mo bang napanaginipan ko ang nanay mo kagabi? Talaga po? Nakabistidang puti siya habang nakasakay sa bangka. Kasama niya sa bangka ang kapatid niyang si Leia, Tony, at ang batang si Tonton na nakaputi rin. Inabot nila ang kanilang mga bisig para iligtas sa mga magulang nila na nalunod sa dagat. Lahat sila nagpasalamat sa akin. Pagkatapos noon, tumulo ang luha ko na magsalita ang nanay mo na hihintayin daw niya ako. At bigla na lang naglaho yung bangka. Parang totoong-totoo ang panaginip ko, anak.